Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-woodshot pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, Feb 23, 2024, ako si Conrad Banal. Magandang umaga po sa inyong lahat. Wala kaming binabati, bukod tanging, ayaw din namin batiin. Attorney Juor Buted, aking kasama yan sa Rotary Club of Makati, Dasmariñas. Birthday niya ngayon, ayaw ko siyang batiin. Okay. Good morning, mapapanood, mapapakinggan kami sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ app, pang iOS, pang Android. Pwede, live tayo sa Facebook at sa YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment, heart. Text line 0999-376-6768. 0999-376-6768. Tayo po ay mapapanood sa Digital Free TV Aliw Channel 23. Sa Signal, Channel 24 sa TV Plus, Channel 27. Sa GMA For the Box, Channel 25. Available din po ang Karambola sa digital free devices, TV receivers. I-scan lamang ang inyong mga gadgets upang mapanood ang Aliw Channel 23. Good morning ulit. Again, ayokong batiin si Attorney Juor Buted ng happy birthday. Dahil birthday niya ngayon. Ang ating pong balita ngayon, alam nyo, tinitignan kasi madalas, yung mga departments, nagkakabalasahan ngayon sa Department of Agriculture, hindi ba? Tapos, pinalitan yung Finance Secretary ng Presidente. Okay, yung mga kanya-kanyang departamento, gumawa ng survey ang Okta Research Group. Ito, Okta, sumikat to nung pandemic eh. At maganda ang kanilang performance. Kumbaga, malaki ang tiwala ng taong bayan sa mga survey na ginagawa niya Okta. Hindi ka mukha po ng mga kalye survey. Okay? Nag-warning na naman ng UP Statistics, College of Statistics, huwag kayong maniniwala sa mga kalye survey. Parin Jonathan, naniniwala Morning. ka sa kalye? Good morning. Naniniwala ka sa kalye survey? Ako naniniwala ako sa Kali survey. Wala talaga? Alam mo kung bakit? Bakit? Hindi naman survey talaga yon. hindi. Ramdam. Sentimiento lang ng mga tao. Ramdam ng tao. Alam mo, Tama rin naman. there is a big difference between yung statistics, which is okay lang. Scientific. Scientific yun. Itong Kali kasi, dito mo mararamdaman yung anong sentimiento ng Pighati. tao. Oo. Kung natutuwa, kung nagagalit. Kaya ako nabanggit kasi yan, parin Jonathan. Lumabas yung Okta survey. Lumabas. No? Yung mga department, sinong pinakamataas ang Okta ba yan satisfaction? o SWS? Okta. Okta. Satisfaction rating po. Ang pinakamataas, Department of Social Welfare and Development, Understandable yun. which is not surprising. Pero ang most trusted, Yes. Department of Education. Yes. Hinahanap ko yung asan yung DTI? Ay, nasa ano? Most ano yan? Pangalawa sa huli. Oo. Hindi. Panghuli. Ang huli, DSHUD. Department of, ano yan? Human Settlements and Urban Development. Yan. Department DSUD. of DSUD. Yun ang kasi, kulelat. Ang pangalawa sa kulelat, DTI. kasi dun sa isang survey, parin Conrad, Ang kulelat, DTI. DTI. At saka very, very low na double digit. Ang gusto ko po rito sa survey na to ay non-commission. Ibig sabihin, wala nagbayad. Hindi ito inangguluhan. Hindi, wala anggulo. Wala ikaw naman anggulo.
Angulo agad yung sinasabi mo eh. Bakit yung mga survey na sabi mahigit kalahati na raw ng Pilipino payag na imbestigahan na si President Duterte, dati President Duterte ng ICC? Parang- Big mo sabihin, may angulo yun? Palagay ko. Eto, walang angulo to. Oo. Non-commissioned po siya. Ang number 2, ano nakalagay dyan number 2? Ang sa dalawang klase, no, yung Satisfaction, saka trust. at saka trust. Yung satisfaction po, maaari sabihin nyo, yan yung kanilang performance. Performance, yes. Yung sa trust, ano yan? Tiwala. Futurist. Yeah, may pagka May pagka-futurist. Malamang maganda ang gagawin. Gawin nito, oo. Yeah. Maasahan ito, maasahan. Ang susunod po sa DSWD sa satisfaction ay CHED education na naman. Ba, hayop si pambansa. Pambansang bigote, ah. Kasi, isipin mo, DSWD, tagabigay ng ayuda. Oo. At iba-ibang klaseng ayuda yan. Ched. Ang CHED po, libre na ngayon Ang lahat ng universities and colleges. State May- universities and colleges. Malamang may kinalaman doon. Ibig sabihin, maganda ang ginagawang pagdidistribute. Magkaayos. Hindi, nakikinabang ang Yes. hindi natin masabi kung maraming naiipit. Oo. O dumidikit. Pero nakikinabang. Pero may nakakarating kahit Yes. paano. Ibig sabihin, ramdam ng tao yung dumadating. Oo. DepEd susunod Yan. sa CHED. Pagkatapos sa DepEd Health, Ba? Magaganda. Itong mga ito, yung talagang mga basic. Pinaka-basic yung mga yan. at tapos yung Infra DPWH. Yan. Okay, ah. Sa trust naman po, DepEd ang pinakamataas ang trust. Yes. CHED susunod. Ba? Talaga si pambansa. Si... Matindi, ah. Bigote ang dating nito. At hindi nagpre-press release. Hindi nagpre-press release yan. Hindi Magugulat ka, yung mga mahihilig sa press release. sa media ops Oh. ay nasa kulela. Oo. DSUD, Yan. DTI. Yan. Okay? Ibig sabihin ba nito, basang-basa na sila ng taong bayan? Hindi. Tama, parang alam mo, Basang-basa. pag binabasa nila yung press release, basang-basa. Basang-basa na- Halata ito. katakuhan nyo. Halata Ang ito. susunod sa CHED, sa trust, ay DSWD Oh, pa rin. nakita mo? Hindi rin nagpe-press release yan. Hindi. Ang mga sinasabi niyan, puro mga konkreto tungkol sa programa. Nangyayari. Wala yung closely monitoring. Wala. Tsaka whole of nation, wala yun. Wala yung ganon. Yung we intend. Intend, wala. Hindi kasama sa intend yun. Ang susunod, dyan sa trust, DOH, DSWD, nakita mo? DOH. Oo. Halos hindi nagkakalayo. Hindi. Sa trust, Trust at saka satisfaction. panlima, DPWH. Halos nga hindi yan yung cluster na yan, satisfaction sa trust iisa. Ibig sabihin yung basic. Yung lima karamdaman pong ng- na yon, top 5. Pare-pareho sa trust Yes, at sa satisfaction. satisfaction. CHED, DepEd, DSWD, Health, at saka Public Works and Highways. Okay? Yung mga nandun sa huli. Pareho-pareho rin. Yung nasa huli po. Yan. Maganda yung nasa uli. Yung top 5 at saka bottom 5. Yan. Ang trust rating po sa DSUD ang pinakamababa. Ang susunod sa kanila, DTI. At least nakalamang yung DTI sa DSUD. Okay. Baka naman may epekto yung chaleco. Hindi kaya chaleco yon. Hindi. Kasi ang SRP. etong DSUD, recently, panayang palabas nito yung Pasig. Paghagandahin ng Pasig, yung mga ganon, ganon. mga ganon. Ang dami. Wala epekto. Ang DTI, ganon din. Panayang bangon pure, ganito na raw ang $40 billion na. Ang nagpatala na investment galing doon sa mga biyahe ng presidente. 40 billion na yun, hindi naman lahat yung papasok dito. Yun yung Pledge. inad nila lahat magkano yung project na yan. Hindi naman 14 billion yung papasok dito, yung foreign direct investments na sinasabi. Baka Yun lang po yung halaga ng mga projects. kung matutuloy. At
kung matuloy man, in the scale that they want na rehistrado sa BOA, BOI. Na kumukuha ng incentive. Yan. Yan. Ganon. So, yan. Pangalawa sa kulelat. Pangatlo sa kulelat, DICT. Nako. Alam nyo naman ano ang telco rito. Alam nyo naman kung ano ang internet dito. Kung ako si Secretary, oy, bugbugin ko na itong mga telco na ito eh. Yeah. Oo. Kalalabas lang ng World Bank study. Ayan. Performance po ito ng mga department, ha. Kasi At- satisfaction eh. Ako, sa akin, ha, more likely than not, titignan to ng presidente. Yes. Kasi po, may pagka-populistang... Si Presidente at saka populist, nakikinig sa boses ng masa, at the same time, nakikita niya yung ano eh. Okay. Nakikita niya yung nangyayari rin. Oo. Ito ba, ginagampanan ba nitong trabaho nito o puro palengke ito? Ayan. Yan. Siyempre, kailangan maramdaman ng taong bayan. Eh. Susunod sa DICT, paakit na tayo ngayon, ha? From bottom. From bottom. DBM. Yan Naku. po ang top 1, 2, 3, 4, 5. Five. Bottom 5. Yan ang bottom 5. DBM, susunod na DBM ay DMW, Department of Migrant Workers. Well, in a sense, kasi hindi na, Kasi bago lang to. bago lang to. Hindi pa Bago masyado. lang tong... at ang DBM naman, hindi naman talaga directly sa publiko. Hindi nakikita yan. Hindi talaga directly sa publiko ang trabaho niyan. Ang mga directly sa publiko, DICT, Yan. DTI, Yan. Suggested Retail Price, Yan. Lisod. Yan. DSUD. Mga direct yan, direct. Somewhere in the middle po, nandyan yung mga DA, DOTR, Yan. Department of Energy, Justice. Nagtaka nga ako dun sa Department of Energy. Dapat kasama sa Kulelat. bottom 5 yan. Uy, sabi po ng Secretary of Energy. Ganun ba? Huwag kayong mangangamba, meron daw kuryente. Meron Kahit merong El Nino, Yes. energy supply, sabi niya, for the year, sufficient. Except in the Visayas. Hindi, alam mo ako pare. Ako na problema, bakit may exception? Okay na sa... Tama naman yung energy supply sufficient, kaya lang, patay sindi yan. Ayun. Patay sindi yan. Sufficient nga, pero patay sindi. Aha. Ibig sabihin po nun, may mga areas na kailangan, wala muna, mga brown out muna, mga 2-3 hours bago magkaroon ulit ng, iikot cycle At ang kanyang confidence po, sinabi niya, binasi niya doon sa mga natural gas. Nandyan na. Kasi yung natural gas, delikado ho yan dahil yung malampaya, Paubos na yun. paubos na yan, mababasyo na yan. Paano ilang megawatts yan? 2,400. Yan nasa Batangas. Batangas. Santa Rita ba yan? San Tatlo Lorenzo? Santa Rita, San San Lorenzo. Lorenzo, tsaka isa pa. Meron ba? Kung maubusan ng gas yan, delikado ang ating situation. Biglang baba. Meron na pong naisip, yung San Miguel ang gumawa nito, yung mga barko Barge. o barge na punong-puno ng may mga ano po yan, tangke. Malalaking tangke ng kumbaga natural gas. Yung natural gas, pwede nyo sabihin yung liquefied, LNG, liquefied natural gas. Parang LPG na rin. Yes. It is So, kailangan po nakatangke yan. Yung barko na yun, may mga tangke, yun ang magsusupply ngayon ng natural gas na ating imported naman sa ibang bayan. So, sigurado na may supply. Yun. At saka yan, very adjustable. Yung barko na yan, pag mauubos na yan, madaling pumalit. Ano? Yan po yung confidence na ang pinanggagalingan ng confidence ng Department of Energy kung bakit sinasabi nilang maayos ang ating power supply. Saka meron ng parang forward contract yan. Ang problema lang sa sinasabi ng Department of Energy, okay na tayo sa ganun yung existing. Ilan ba na i-inaugurate naman o Wala nga pinapasok na bago? Yun ang ating pinag-uusapan dapat Wala. Hindi pa tayo nakaka-catch up dun sa panahon ni Al Cusi
na ang kailangan nating itayo mahigit almost 1,000 15,000 megawatts. megawatts capacity. Naka 2,500 lang ata tayo. Over 6 Mabuti years. na lamang. Well, hindi mabuti. Sinwerte pa rin sila dahil nagkaroon ng pandemic. Oo. Hindi masyado nagamit ang kailangan. Ang problema po natin ngayon, hindi yung existing demand. Yes. Ang problema natin ay yung umaakyat tayo Oo. mabilis. Tayong pinakamabilis dito. Gusto nga natin na mas mabilis pa. Yeah. Paano tayo mas mabilis pa? Sabi po nila sa World Economic Forum, marami nagkikriticize dyan sa World Economic Forum. Pero sa isang banda rin, kasi kung yung mga nagpupunta dyan, mga top CEOs, ibig sabihin, kailangan importante din sa atin na yung kung paano nila tayo tignan. Yes. Ito mga CEO. Maring hindi kayo naniniwala sa WEF or whatever. Pero ito po sinabi nila. Ang mga problema natin ay climate change. Okay? Nasa nature yan. Wala tayong gaanong hawak dyan. Wala tayong hawak dyan. Climate change. Ito hawak natin. Ayan. Shortage ng energy. Ayan, hawak na hawak Yan, natin. hawak natin yan. Maaaring may kinalaman sa climate change yun dahil sa El Nino. Pero maliit lang po yung portion, hindi malaking, hindi dominant ang hydropower natin. Ang sinasabi nila, parin Jonat, may enough daw ang power sa Luzon and Mindanao. Pero sa Visayas, kulang. O paano mo masasabing secure ang... yung naman yung mga taga-Visayas, hindi sila kasali? yung Mindanao nga para parang ano yun Delikado pa rin yung hydro yun nandoon sa ano na yun malapit-lapit na yun sa wala hindi na sufficient Pagkatapos parang Conrad, yung mga ibang islands na should be productive islands Okay. na malalaki rin naman ay talagang matindi ang problema sa power. Halimbawa, Palawan, isa yan. Productive Okay. dapat na island yan. Ayan, ang problema yan sa power. Mindoro, yung dalawang Mindoro, Oriental at saka Occidental. Ang taas po ng power rates dyan. Samar at saka Leyte. Nagre-reklamo din yan. Ang lalaking ano yan. Tapos Panay pa, yung Panay. Di 5 islands na malalaki, biglang walang ano. Ano yun? Hindi kasali yung Visayas? So okay lang na matindi ang kanilang power problem. Pagkatapos Cebu and Bohol, Negros. Iyang lahat ng islands na yan na malalaking islands, anong gagawin natin? Yan ang mga dapat na magiging hindi pa na-optimize ang productive capacity ng mga islands na yan. Ayun na nga. Paano natin gagawin yon? Kung... Ito ang ating Department of Energy. Puro, ang sinasabi ngayon kasi ni Secretary Lutilla, para daw po maharap natin na maigi ito El Nino, magtipid tayo sa kuryente. Nandun na tayo, boss. Okay naman tayo. Parang hindi, sabi nga ng isang viewer natin, para namang sekretary, hindi kami nagtitipid ngayon Puro tipid na nga ginagawa namin Wala pa nga yung linya, nagtitipid na kami, Mr. Secretary, sa taas ng presyo ng kuryente. Talaga kailangan magtipid. Magtipid ka dyan. Hindi naman pwedeng Ang sabi niya kasi, okay ang power supply Diba? Pero kailangan magtipid kayo. Ibig sabihin, huwag kang gumamit ng kuryente para sakto lang yung supply. Dapat hindi tumaas ang demand. Ganun ba ibig sabihin, no? Oo. Paano yung mga nagninegosyo? Paano ekonomiya natin? Gusto nga natin tumaas ang demand natin Para nga makapag-ayos Yun na nga double talk itong si Secretary. Sabi niya, we have enough supply, but we will continuously monitor. Ako? Yun ang mga nakakatakot, yung mga continuously monitor. Yung bawi ba? May bawi. Oo. Okay tayo kung sakali pumalpak yung statement niya, hindi pala tayo okay. May bawi na siya. May monitor nga namin. Okay. Hindi, parang Conrad, di ba? Naranasan na natin to. Isang planta lang na nag-trip, 300 megawatts, na nag-trip yan. Sa Panay. Patay na yan. Sunod-sunod na. Sunod na yan. Paano yun? Dito sa Luzon, lalo na. Nag-trip yung isang 300 megawatts. Ayan. Hindi raw po nila inaasahan
all things being equal, Consider- na magkakaroon ng red man lang o yellow alert man lang based on their estimates. Kasi tumatakbo lahat ng planta. Oo. Paano? Alam niyo po, mga planta natin, medyo may edad na. Mm-hmm. Hindi naman kasi tanda namin ni John, pero may edad na yan. Ang ibig sabihin po ng mga matatandang planta, Pronto. prone. Yan po sa breakdown. Yes. Mapa-kotse yan, basta makina. Mapa-appliance yan, mapa-stereo TV, pag matanda na yan. Meron po sinasabing metal fatigue. Umaabot sa ganyan yan. Lalo pa yan. 24/7 na nakabalandra yan. May maintenance pa. May maintenance work yan. Aha. Sabi po ng Department of Energy, ang pwede daw po lang mangyari ay, kaya sinasabi na may sufficiente kasi meron mga diesel plants Na available. na nakatambay. Ancillary. Ganito po yung analysis namin. Sinasabi nilang there's enough supply kasi meron mga Available. bunker fuel, mga ganun. Mahal na planta. Ano po yan? Nandyan lang yan. Ang may-ari niyan, Aboitiz. Sabi ng USEC ng Energy na merong sufficiente, so walang shortage. Ang pinaka mangyayari daw po niyan, magmamahal lamang ang kuryente. Dahil gagamitin nyo. Thank you. Thank you. Ang galing na solusyon nyo. Ha? Meron naman kuryente. Mahal nga lang. Bakit? Baka sinasadyang wag magtayo ng bagong planta para makarating tayo doon sa punto na kailanganin na natin yung mga yung mahal na energy source. Yan. Pero sabi nila, mas mabuti na yung mahal na kuryente Kaysa wala. kesa walang kuryente. Siyempre. Sabi ni Energy Undersecretary Rowena Guevara. Anong Naintindihan- klase reasoning yan? Naintindihan po namin lahat yan. Kasi kami dumadaan din kami sa ganon. Kaya lang, hindi dapat nangyayari yan. Hindi yan ang patakaran natin. Ganito na lang, meron na bang bagong planta kayong naitayo? Ang approval daw dyan ng isang planta, pare, dadaan ka, hindi lang butas ng karayom. Okay? Hindi lang, mas maliit pa daw sa butas ng karayom ang approval dyan. Bakit? Bakit ganun ka-stricto sila sa pasa o pag-approve ng bagong energy plants, power plants? Yung ang renewable na sinasabi nilang renewable roadmap, wala pa naririnig na na-inaugurate na renewable energy source na bago. Wala. Puro salita lang. Hindi, yung wind energy sa Ilocos. Masungi. Sa Masungi. Wala. Ayun. Study yun, boss. Study yun. Hindi pa nangyayari. Study pa lang. Oo. Ang wind farm, na isa sa mga pinakamalaking wind farm, panahon pa ni President Marcos, nag-governor sa Ilocos. Okay. Ang reserve daw po, ang margin sa Luzon, ayon dito kay Guevara, 300 to 700 megawatts. Ayun. Pag mayroon nag-trip na isang planta, tapos. Ayan. Ayan. At saka yung 70% niyan, galing sa hydro dam. Sa Luzon. Sa Luzon. Nako. El Nino. May El Nino. O, paano yun? 300 to 700. Sa Mindanao, hindi sinabi ko ilang megawatts, percentage lang. Margin 25 to 30%. Ang problema sa Visayas daw, ang nipis-nipis po ng reserve. Okay? 8%. Kumbaga, isang planta lang dyan ang bumigay. Wala na yan. Brown out. Tapos sisisihin ng NGCP. Oo, NGCP. Okay. Hindi kayo nagkukunik Sabi ng NGCP, ano hong ikukunik namin na planta? Wala nga na itatayo
Meron daw po mga contingency plans, measures na Nakaabang. abang na. O yung iba nandyan na. Pero kailangan daw po magtipid pa rin tayo. Ayan. Yan, ang kuryente. Thank you. Gagawin po namin yan, Secretary. Oo. Magtitipid kami sa kuryente. Dati na nga kami nagtitipid, pero magtitipid pa ulit. Oo. Talagang... Para bang napakamura ng kuryente rito at sinasayang lang natin. Oo. No? Okay, magbabalik po ang karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, 8:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin dito si paring Jonathan De La Cruz. Morning. Good morning. Good morning. Si paring Joel po ay Nasa Baguio. Balagbenga Festival. Ay, Kumain na congratulations. po ng longganisang Baguio yun. Siguro. Congratulations po kay Mayor Magalong at sa mga kababayan natin sa Baguio at saka sa Cordillera. Panagbenga Festival po yan. Flower Festival po. Talaga. Yan sa, Every year. Every year yan, annual. Nasimulan yan nung after the big major earthquake Yes, in Baguio. in Baguio. Paano babangon yung Baguio? Talagang lugmo. Kung naalala niyo yung earthquake 1990, isolated ang Baguio. Kailangan airlifted. Yes. Ang pagkain, tubig. Ganon, Ganon kahirap. Kasi po bara lahat ng mga Papasok at papasok at palabas. palabas ng ng Baguio. So, bagsak na bagsak yan. Para makarecover yung, partly rin siguro, Yes. yung psychology ng mga tao doon. Kaya kailangan magkaroon ng ganong klaseng festival. Ano ba sikat ang Baguio? Sikat ang Baguio sa mga bulaklak. Bulaklak. Yan. So, naisip nila, Flower Festival. Yan nga yung... Ang ibig sabihin ng panagbenga in Ilocano is yung flowering. Flowering, bloom. Lalabas. The Bloom. Mag-bloom. May nanalo na, pare. Saan? Sa... Hong Kong versus Philippines? Hindi Gilas? po. Hindi po. Hindi? Ah, Hindi. Yung sa Comelec. Okay. Yung bidding para sa automated election. Ayan, finally po, ibinigay na, awarded na, sa Miru Systems. Okay. Ang sinasabi po, ang Miru po, ang kanilang bid, parang mga almost 1 billion less than The agency estimate. agency estimate. 18 billion plus ang Ang COMELEC. 18.8, ganyan. 17.9 ang bid ng Miro. Pero loan bidder siya. Okay? At in other words, wala na po yung Smartmatic. Tutuhanan na to. Etong Miro, may din yan May mga... May kasaysayan. May controversial. Ginamit po yan sa South Korea, siyempre. Sa South Korea. Kasi South Korean company po ito. Ayan. At may mga partner yan na local companies. Ang tatlo po, Integrated Computer Systems. Kilala mo ba to kung sino? Ayan, ang hindi natin ang kakilala. St. Timothy Construction Corporation. Nako. Centerpoint Solutions Technologies. Medyo di... Mukhang mga mga... bagets? Bagets. Mga bagets. Mga bagets no? St. Timothy, construction. St. Timothy Construction. Integrated Computer Systems. Parang papo Iba-iba pong bayan na ginamit na yung Miru system. Yung kanila touchscreen. Ang kanilang botohan parang touchscreen. Ano ba yung touchscreen? Parang ATM. Yung touchscreen. Pag ginanyan nyo po, parang yun na yung keyboard nyo. Oo. In-offer yan sa Sony. Nung unang nauso yan. Noong una, Ang presidente ng Sony Corporation. Ang bakbakan po sa cellphone, Sony at Nokia. Yung mga iba also run lang. Yung mga Motorola, Wala yun. Alcatel, mga gano'n.
Also run lang yan. Ericsson, Nokia at Sony ang bakbakan. Pagdating sa cellphone. Yun naka-develop daw nung touchscreen. Ito yung business story, no? Binigay, In-offer sa Sony, Sa Sony. Corporation. Ayaw ng presidente. ng Sony. By the way, yung ano to, yung PDI dati, yung ano ba? Yung box, yung BlackBerry ba? Yun ang una sumikat diyan Na cellphone. PDA, Yes. PDA, no. Dahil sa touchscreen nawala yun. Naging obsolete sila. Ibig sabihin yung touchscreen revolutionized the cellphone business, cellphone industry. Akalain mo, inayawan niya. He was fired. After. He was fired. Ano ka By ba the naman? board. By the board. Ano ba naman katangahan niya? Ba't ayaw mo? Anong mahirap sa touchscreen? Yan po itong Miro, ang background yan. Kinuha din po yan sa mga bayan na parang bagong-bago lang democracies. Nag-uumpisa pa lang. Kung tawagin, nagdidelikado. Oo. Emerging democracies. Yung sa Africa, halimbawa, may mga report tayong, meron kayong malalamang report. Makukuha nyo mga report, i-google nyo yan. Yung record ng Miro dyan sa Africa. Sa Congo, ginamit sila sa Congo. Ang ginamit po nila kasi, yung machine na ginamit na sa Argentina, Ayan, another. ni-recycle, ginamit dyan sa Africa. So, may mga ganun po silang track record. At isa pa, may mga report na galing sa US, yung kanilang, hindi natin alam kung ito ay kasiraan na ginagamit sa kanila, but the fact is, may report na ganun. Alam nyo naman dyan sa ganyang business meron talagang. Babanatan kayo. Oo. May report na ganun, ito daw Miro, vulnerable sa attacks, hackers. Yan. Di na leche na yung ating eleksyon. Kung gano'n. But anyway, it's up to the COMELEC. Yung pong may yung Miro may mga may mga istorya dyan na horror story. Ay, ganun din naman yung smart man. Yung mga naman yung mga sa automation, may mga horror stories talaga. Kaya nga yung ibang mga bansa, parang Conrad, di ba? Germany, bumalik sila sa manual Yan, doon sa precinct level. Precinct level. Bumalik sila. Tayo, meron sana tayong gustong gawin dati na hybrid. Ibig sabihin, manual ka sa precinct level and then automation pagdating sa transmission. Yung sistema nila, gas lagman. Yes, yun ang gusto nila. Gusto natin sana yun. Kaya lang, natatalo yun Pero, nagbid na rin ito noong 2015 Di rin umubra. Etong Miro. Miro, yes. Mukha ngayon, nakakuha ng magandang ninong. Mukhang may nagdala ng magandang technology nila. Mukhang Nagdala ng... technology. Mukhang maayos yung nakausap nila. Ngayon po, meron pang isang kontrata dyan. Isa pa yung may disqualified non-compliant financial bid. Isa pa po Ito kasing Miro, siya yung automated counting machines. No? ATMs. Yung boto, yung meron kang Touchscreen. touchscreen and everything. Tapos po, meron pang isa naman na failed bidding din. Isa pang kontrata. Hindi ko lang matandaan kung ano yung kontrata. Internet voting for overseas Filipinos. Hindi ba pwede isang kontrata lang? Kailangan ma-separate yun. Kasi... Baka may ibang ninong tong isa. Hindi, baka magkamali. Lalo na internet voting. Di ba, yung telco nga ang problema natin dito. Paano pang Paano yan?
internet voting, hindi po natuloy yun. So, palagay ko, magkakaroon din ng negotiated. Negotiated bid Contract. Yan, internet po. 18 billion, ganun pala kalaki ang... automation lang yun, ha? Hindi, Automation lang, pero pa yung mga ibang Hindi, kasi- gastusin ng COMELEC. marami silang isusupply eh. Yung, Papel. yung ACM, yung automated counting machines. Okay. Yung mga consolidation machines para Okay. sa mga boto-boto. Ballot boxes. Ballot boxes, yan. Mga ganyan. Papel. Papel, siyempre, papel. At saka yung canvassing system. Yes. Ayan. Yan daw po dati kasi nagsusupply niyan, di ba, government din? Oo. Yung ballots, hindi yung ballots, hindi mo pwedeng kinokontrata ba yun? Kinukontrata yun. Alam ko, national printing. Dapat national printing. Pero yung national printing, wala din naman kapasidad mag-print niyan. Kontrata rin yun. Kinokontrata din sa labas. Yan. Sarap, ano? Okay lahat yan. Pero bawal na yun, mag-subcontract. Hindi ho naka-subcontract, sir. Ano? Nakalis yung mga machines. Ayun. Sila pa rin yun. Nakalis yung mga machines. So NPO, gagawin ko, wala akong capacity. Oo. Arkilahin ko yung makina mo. Yes. Piprint ako sa'yo. Pipinta ko sa'yo. Yan. So, hindi yun Hindi subcontract. subcontract. Hindi. Lease. Pero bakit ang bayaran? Percentage. Kapag nilist mo, ganito yung alam ko sa leasing business. Pag ang isang makina nilist mo, fixed ang bayad niyan. Halimbawa, ang makina, gagawa ng balat ng candy. Sa 100 balat ng candy, Ito ang bayad mo. piso ang bayad ko sa'yo. Ganon. Yan. Doon sa kontrata ng national printing po, sa mga supposedly under lease na machine, percentage ng amount. Ba't ganon? Hindi per peraso. Hindi. Pag nilis ko yan, para akin yung makina na yan eh. Di ba? Bakit may percentage ang hinihingi mo? Kumbaga, kung doon sa gumagawa ng candy, yung nag-i-imprinta ng kanyang balot, ang gusto nun, percentage na sales mo. Ganon yung bayad. So, hindi lease yun. Tinago lang nila na, kunwari lease, pero subcontract. Isa pa yan sa mga issue ng ating election. Yung mga balot. Kasi po, pag nilabas yan, napunta yan sa mga private printers, hindi mo na alam kung saan yung mga extra rice. Yan. Kaya nga, Baka magkaroon ng extra rice. kaya nga may percentage. Yung lumabas na kukunin ko yan, Percentage akin. percentage. Nang balotang in-imprint ako. Ayan. Katakataka yan eh. Oo, kasi ano yan Ba't hindi ba kayang bumili na lang ng press? Ng imprenta? Ba't kailangan pa mag-lease? under the Procurement Act. Yan. 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 May mga Kasi po pinapaboran nyo lang yung mga imprenta private. Nakakampi nyo. Yun ang problema natin dyan eh. meron ngang mga consolidators diyan eh. Kasi wala naman silang press, wala naman silang printing. Sir Conrad, Okay. di ba meron kayong network of Okay. printing press? Yes. Pwede bang tayo na lang mag-usap? Ikaw nang bahala dyan sa mga grupong yan. Kaya, Ayaw ko makikipag-usap sa marami eh. ako consolidator Ikaw, ngayon. consolidator. Isa lang kausap ko, Oo. Ikaw na. yung boss. Tapos ako na bahala dito sa mga press. sa lahat. Hati-hati tayo rito, mga bata. Oh. 100,000 o 100 million. Yun ang masarap na negosyo, laway lang. Oo. May press ka ba, sir? Pero, i-press ko lang to na makakausap ko na lahat. ng Kausap mga yan. lahat yan eh. Oo. Lahat yan eh. Alam mo, gano'ng karaming forms ng government? Government. Resibo. O yan. Yung mga form po, application form, and everything. Ang dami niyan. Dami yan. Bawat kilos mo sa gobyerno, meron yan eh. Lalo na yung mga local governments. Dahil mong ginagawang forms. Lahat po yan, kailangan may batas na national printing. Oo.
Ang kailangan gumagawa niyan, hindi ba? Mga official forms. Official forms. Receipts, mga Oo, receipts. Sila dapat ang gumagawa niyan. Pero nakokontrata po yan na job out yan. Job out yan. May job out. In the guise of lease. Ayan. Paano kaya ang masusolusyonan yan? Wala na solusyon dyan. Wala. Since ang alam ko may ginawa dyan si Gloria, si GMA, dahil nga nagkakagulo na eh. Ang ginawa niya, hindi, bawal lang subcontract. So, nagkaroon sila ng turnaround dyan, ng way around. Lease. Lease. Yan din ba gagawin kaya na Comelec? Malamang. Malamang sa... yun na yun eh. Makipag-contract sila sa NPO. Kasi kailangan, mga official records yan eh. Government... Government forms. yes. Mahirap. NPO. Dapat po secure yan. Yes. Kasi kapag meron mga extra rice na na-prenta dyan, katakot-takot na dayaan yan. At saka yan, very specific yan. Kasi merong, di ba dati nagkaroon ng problema? Yung mga ballots para sa isang area, napunta sa... Kagulo-gulo. Actually, ganun ang ginawa ng iba. May May kausap sa loob, sa Comelec, minali talaga yung pagpasok ng balota doon sa ibang areas. invalidate. Hindi naman. Magkakaroon ngayon ng time lag. Confusion. Time lag. Okay. Yun na yung pagkakataon. Yun na. Na magkaroon ng miracle. Miracle. Yan. Hindi pa ho kayo pwedeng bumoto. Alas 7 na. Open na kayo dapat. Hindi ho. Wala pa. Mali po mali yan. yung binigay dito eh. So therefore, malilimit yung makakaboto Yeah. sa... That's one way to control. To control. Galing, ano? Oo. Pero ang matindi pa rin isa sa Comelec, yung pag-accredit ng party list. Nako. Yan. Experience. Ang dami natin problema sa eleksyon, eh. Yan. Ngayon, tingnan nyo kung sino-sino mga maiingay. Puro member ng party list. Kumbaga, parang sila ang ginagamit o nagpapagamit dito sa mga issue na ito. Ay, ingay! Kung ano sinasabi, wala nang katuturan yung mga sinasabi. Pero party list. Iniisip-isip ko, kaya lang naman kayo nakapanalo. Naglagay kayo sa Comelec eh. Kaya lang kayo na-accredit eh. Di ba? Nilakad nyo yan sa Comelec eh. Hindi ho lahat ng party list kayang gawin yan. Kaya meron kayong makikitang one rider party list. Merong LPG dealers party list. Iniisip ko paano Jonathan? Paano naman naging yan? Mga tawag nito, minority, what do you call them? Yung sectors, Marginalized. marginalized sectors of society. Paano naman? Ang dami pong dapat well and good na wala na yung Smartmatic. Pero kailangan po ng assurance ng publiko na itong pumalit. Miro. Itong Miro. Miro. Ay hindi Miron. Ay hindi. Meron siya. Hindi lang siya Miro. Oo. Talagang meron sinabi. Sinabi. Unti-unti, yung mga ibang problema pa sinabi natin. Yung printing ng ballots. Yung accreditation ng party list. Yung designation ng mga precincts. Saan yan? Yung mga... Kailangan din po iayos yan. Pati yung mga pagsasabi na, hindi, danger area to, hindi mo na magbaba, yan. Ang iniisip ko lang kasi, bakit ang unang-unang reform nandun sa malaking kontrata, 18 billion. Hindi, kailangan yun Kasi takes time bago mo magawa yung machine, lahat, etc. Kaya yun ang inuna. Inuna mo na yun. Dahil kailangan mataas ang allowance, malaki. Yes. Mahabang period Mahabang yan. period ng allowance. Ng paggawa ng machines. Yung iba, pwede na rush. Pwedeng i-rush yun. Pwede. Oo. Okay. Sabi po ng Department of Social Welfare and Development, gusto daw po nila yung livelihood program for poor families. Na maging regular na raw po mabigyan ng budget.
So, mas marami daw pong matutulungan pag magkakaroon ng livelihood program. Hindi ba ganun yung 4Ps? Hindi ba? Hindi, yung 4Ps, very specific sa ano eh. Ayuda lang talaga yun. Ayuda talaga yun para yung anak mo Makapag-aral. makapag-aral, mayroon siya. Tapos prenatal. Ah, Yun ang original. Original na purpose. sa akin, mas maganda pa yung livelihood. Yan ang top priority. Actually, at one point, Bakit puro ayuda? actually paring Conrad, at one point in time, ang gusto sana mangyari ay i-attach yung pagbibigay ng 4Ps na ikaw magtatrabaho rin. Halimbawa, maglinis ka sa bakuran mo o estero or whatever. O yun sa kalye, magtrabaho. Hindi naman puro bigay lang. Hindi yan puro. Dole out. Oo. Matagal noon pa yan ang position natin, di ba? Imbes na ayuda, bigyan nyo na hanap buhay. Yan yung famous na cliche na nga eh. Imbes na bigyan mo na isda, turuan mo mga isda. Dati-rati, yung mga public works projects, merong component na ganun. Yung parang emergency employment program. Halimbawa, ikaw, magagawa ka ng farm to market road, imbes na puro machine ang gamitin mo, tao, magtrabaho kayo. Kasi farm to market road naman to, hindi naman ito, Ang dami ngayon ayuda, puro talagang dole out lang eh. Hindi po, well, siguro isang beses matulungan mo siya. Oh, pero after that, dapat. Hindi na, mas sa akin, mas itong livelihood. Oh, kagaya niyan. Hindi pa pala institutionalize yan. Wala pong budget pala yan. So mali yung direksyon ng ating tulong na binibigay sa mga less fortunate, sa mga mahihirap. Dole out. Meron dapat yan sa Department of Labor and Employment at saka sa sa TESDA. Meron ganun na programa, pati na ang DTI. Hindi ko lang alam kung paano ang programa nila dyan. Yung iba rin, at one point in time, there was also ang programa, yung desilting ng mga irrigation canals. Magtatrabaho kayo doon. Tatrabaho kayo doon. Grupo kayo, Irrigators Association. O sige, bibigyan. Noong panahon ni Presidente Macapagal, yung Diosdado Macapagal, Yung Ernest, EEA, Emergency EEA. Employment Administration, si Terry Adiboso. Naalala mo yun? Yes. Imbes na bigyan mo lang ng pera, pagtrabahuhin mo. Ito. Pikot pala. Yan. Naguhukay po ng mga kanal, lililinis sa mga kanal. Emergency employment. Okay. Ito kasing livelihood program, parang sa akin kulang pa sa pag-aaral. In shape and form. Kasi po ang ginagawa nila, bibigyan ka ng pera o magnegosyo ka. Masasayang lang ang pera. Palugi yun eh. Kumbaga tawag nila dyan, seed capital. Seed fund. At hindi ho ganun dapat ang pagpapanegosyo dyan. Ang pag-alaga dyan, paano magkaroon ng livelihood. Pag-aaralan nyo muna dyan sa inyong locality. Hindi pwedeng one size fits all yan. Hindi. Ano kailangan? Okay? Baka kailangan mo, ikaw halimbawa, gumawa ng tsinelas. Yan. Tigaliliw ka, Laguna. Kailangan mo ng technology dyan. Gumagawa ng tsinelas sa lilip. Kung bibigay nyo lang yung pera, matutunaw lang yun. At saka tingin nila doon, okay na to. Wala nang bayaran to eh. Ito dapat, kung nagbigay ka ng pera, set Hindi capital, naman talaga mabayaran nyo. may kasi ikot. May ikot ka dapat. At least maibalik mo yung kapital. Sana yung ganun ang... Yan ang ginagawa ng DSWD sa livelihood program. Parang dapat kulang na. Alam mo, actually, hindi nila kailangan yung ganyan na kailangan po nila talaga yung constant na pag-uutangan. Hindi one-time seed money. Hindi. Ang kailangan po ng mga maliliit na negosyo, yung reliable na tatakbuhan mo Kaya nga, every now and then. Kaya nga yung Grameen Oo. sa India, kaya po nabubuhay dito yung 5-6 dahil dyan sa ganyan, consistent yun eh. kahit anong oras mo lapitan yun, may Meron. bibigay sa yung May bibigay. puhunan Yan, yun. Yan, available yun.
At bakit kinakagat? Because of lack of choice. Wala na pong ibang matakbuhan. Yung mga maliliit na nagnenegosyo na yan. Kundi yung mga 5-6. 1,000 ngayong araw na ito, pagkatapos ng palubog ang araw, bayaran mo. Ganun lang yan. Paikot. Pero kumita ka na. Pero kumita ka. Malaki nga lang yung bayad mo doon sa kapital. Oo. Parang talagang sila lang ang pinag-aana buhay mo. Ang Pero- matindi, pag minalas ka, Tapos- at may nangyari doon sa iyong tinitinda, o negosyo, whatever, at hindi mo nabawi, naku, patong yung yan. interest niyan. Ganyan yan ang mga aksidente dyan. So, imbes po yung livelihood, one-time seed money ang ibibigay. Sa ganang akin, mas gusto ko na yung alalay ng financing. Yung pagkailangan mo, nandito kami. Microfinance po ang tawag dyan. Ibig mo sabihin, walang kontak ang DSWD na kailangan gawin yan. Meron yan. Baka kailangan pag-isipan ng gusto yan. At one point in time, ganyan ang kaya lumago ang Bangko Pilipino kasi ganyan ang kanila eh. Retail tingi, ano? Meron retail. Nasa palengke sila. Yung mga kumita sa palengke, tatakbo ng Bangko Pilipino, i-deposit yung Yan, kanilang doon. Tapos ikot na sales. sila. Ayan. Kaya sabi po namin, yung mga ayuda, napakalaking halaga na ang ginugugol natin sa ayuda. Meron bang result? Meron po ba tayong umuunlad po ba? Nababawasan ba mahihirap sa atin? O ganun pa din? Yun ang kailangan natin bisitahin ngayon at tignan uli. At saka ang ano dyan, sa tingin ko, ito naman medyo mabigat lang sa trabaho at saka sa oras. Area by area sana eh. Area by area. Tama. Halimbawa, dyan pa sa Payatas, ito yung 4-piece beneficiaries. Yan, makikita mo over 2-3 years. May mga area kang tututukan. Meron kang tututukan para meron kayong pag-aaral na mabuti. Anong nangyari dito sa mga binigyan natin na ayuda na ito? Yun. Kaya nakapag-graduate ba yung mga bata? Yeah. Meron daw nakapag-graduate. Pero hindi lahat. Bakit hindi? Yung mga What happened? Bakit yung iba hindi nakapagtapos? Okay. 9:02 ng umaga, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.